natin kung magkano ka ba kabayan, magkano ba ang ginastos sa iyo ni ang ating sahod, o kung saan ito napupunta, kung bakit ang ending yan ay puro na lang tayo resibo. Binigay sa akin yun ay di ako pupunta dito mga kabayan, no? Nung pakita ko sa kanila ang laking pera nun eh. So bakit nga ba tayo nagmumukhang prisoner na pagdating natin dito sa bahay ni employer at kinikulong niya tayo? Siyempre, mahal ang pagbili sa atin pero tayo walang nagmamahal sa atin. So, what's up mga katok mo? Kumusta kayong lahat? So, I'm back. Welcome back to my channel again. Ang dalas na pinag-usap natin ay tungkol sa mga lituntunin o batas ni employer sa loob ng kanyang bahay at tungkol sa mga don'ts and don't dapat gawin sa bahay ni employer o sa bahay ni Madam at Baba. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ay tungkol sa mga nagastos niya sa atin bago tayo napunta dito sa bahay niya sa Middle East. Pag-uusapan natin kung magkano ka ba kabayan, magkano ba ang ginastos sa iyo ni employer at magkano ang napupunta sa iyo at sa agency o saan nga ba napupunta ang mga ginagastos ni employer sa ating mga syagala. Yes! So, kung bago pa lamang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at maging updated kayo sa buhay ng mga OFW, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay o tinatawag na household service worker. Please like and subscribe. Isa rin sa pag-uusapan natin mga kabayan ay tungkol sa ating sahod. Kung magkano nga ba ang ating sinasahod buwan-buwan at kung bakit wala tayong ipon at kung saan natin ginagastos ang ating sahod. O kung saan ito napupunta, kung bakit ang ending yan ay puro na lang tayo resibo. So, magkakaalaman na. Sino-sino ba yung may mga resibo dyan ha? Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko na talaga kung saan napupunta, kung bakit puro resibo na lang tayo at kung bakit wala tayong ipon at kung bakit puro na lang tayo napupunta kay ex. Sinong ex yun na hindi ex-jowa natin kundi si extend. So mag-umpisa na nga tayo mga kabayan. So pag-usapan natin kung magkano nga ba ang nagastos natin ni employer. The last time na alam ko, ang pagkakalam ko mga kabayan is dati nasabi sa akin ng amo kong babae nung nagpunta ako dito bago-bago pa lang ako ay ang naibigay daw ng asawa niya sa Maktab o agency dito sa Saudi is 17,000 riyal o kamsa taash alf riyalin o may get 200,000 pesos sa Pilipinas. Wow! So nagulat ako mga kabayan, ganun pala ang halaga nating mga OFW o mga household service na nagtatrabaho sa bahay. So sinabi niya sa akin, saan ko daw dinala yung ibinigay ng asawa niya sa akin. So nagulat ako, sabi ko, anong pera? Kasi kung ibinigay sa akin yun, ay di ako pupunta dito mga kabayan, no? Yes! Nung pakita ko sa kanila ang laking pera nun eh. So yun na nga yung sinabi niya na 17,000 daw yung gastos niya ng asawa niya sa akin. So sabi ko naman na wala sa akin yung pera kasi worker lang ako. So sa laki ng ginagastos niya sa atin mga kabayan, saan nga ba napupunta yung 17,000 real? So yun na yung himay-himayin natin kung saan napupunta yun, nasaan ang perang yun. Kalaking pera naman nun. Tapos hindi tayo naambunan. Or naambunan nga tayo mga kabayan. Pero kakarampot lamang dahil nga sa salitang agency. So yung agency natin ang humahawak doon sa perang yun. Hindi lang kasi isang agency yan kasi dalawang agency. Agency nila dito sa Saudi Arabia at agency nila doon sa Pilipinas, ang Counter-Strike agency doon. Kaya nga mga kabayan, yung mga employer natin, minsan kapag diba hindi nila nagugustuhan ng ating trabaho is kapag lumagpas na tayo sa 1 to 3 months, kasi hanggang 3 months lang yung probationary period o yung observation period natin, is kapag hindi nila tayo nagugustuhan, ay pwede nila tayong ibalik before 3 months sa agency. Kasi mapapalitan ka agad tayo. Pero kung kapag lumagpas tayo ng after 3 months is yun na nga, kung ikaw na yung magkukusa, diba, syempre, susuko ka na sa work. Sa dami ng work mo, susuko ka na, magkukusa ka, magpapabalik sa agency, uuwi ka ng Pinas. Ang mangyayari niyan mga kabayan is, sisingilin ka ng amo mo. Kaya nga nakakapagtaka, diba, bakit ikaw ang sisingilin kung ang hindi naman, wala naman talaga sa iyo yung pera kasi ang napunta sa iyo is kakarampot lang. Kaya ang ending yan is, ayun na, hold ka na naman sa agency kasi nasisingilin ka ng amo, hindi ka niya pauwiin sa Pilipinas kapag ikaw yung may gustong umuwi.
Pero or hindi ka pa tapos ng isang taon kasi kapag natapos mo na yung 1 year na yun, pwede kang umuwi pero sa'yo yung pamasahe, sa'yo yung plane ticket. Pero kapag hindi natapos or 3 or 4 months up to before 1 year is magbabayad ka daw sa employer. Yun ang sabi nila sa akin, yung sabi ng amo ko sa akin. Kasi nga daw, kailangan mong ibalik yung pera nila. Di ba, nakakaputang ina. Iwala naman sa atin yung pera nila kasi in the first place, ang napupunta lang sa atin is hindi pa aabot ng 20,000, 20 to 30,000. Kagaling naman nun, di ba? Sino ang mga kabayan, ang ginastos sa atin is 17,000 real. Yung 17,000 real, hindi naman talaga napupunta sa atin, di ba? Kasi na-chop yun. Unang-una is ma-chop yun dito sa, unang-una pumigyan nila dito sa agency dito. Tapos pagkakuha noon is, syempre kukunan nila yon ng kaltas. Tapos makakaltasan naman yun pagpunta sa Pinas. Ang perang darating sa Pinas is yun na yun, doon nakukunin yung mga ginagastos sa atin sa pag-a-apply natin. Katulad ng pagkuha natin ng kung nasang lugar tayo nakatira, ay sasagutin nila pamasahin natin papuntang Manila. Example, galing kang Mindanao, pupunta ka ng Manila para asikasuhin yung mga papers mo. Sagot lahat yon ng pera ng employer. Tapos doon din kukunin yung medical certificate mo, PDOS, PIOS, OWAS certificate at saka OEC. At yung TISDA training mo. At yung mga pamasahe mo, minsan di ba nga tayo yung sumasagot ng pamasahe natin, yung mga allowance natin. At minsan kapag sumasabit pa tayo sa medical, pera din natin yun mga kabayan. O di ba na 1, 2, 3 na naman tayo doon. At kung syempre kung wala kang kamag-anak sa Manila, mag-i-stay ka sa accommodation. Yung pinapakain sa atin sa accommodation is pera din yun ni employer. Hindi ko pag-aano sa mga agency, di ba? Kasi napapakinabangan na tayo nung nasa accommodation natin kasi nagtatrabaho tayo doon sa kanila. Kunwari, nakatira tayo sa kanila pero pinagtatrabaho tayo. Pero yung pera pa talaga yun na kinakain natin everyday while nag-a-apply tayo is pera ni employer. Yung mga proseso na pinagdadaanan natin is pera ni employer. Kaya lang, maliit lang yung napupunta sa atin at major napupunta talaga ito sa agency at saka sa agent na nag-recruit sa atin. Kaya nga diba sabi nila, kabilin-bilin nila wag kang magloloko, kabilin-bilin nila wag kang tatakas, kabilin-bilin nila na mag-work ka lang ng mag-work. Kasi nga diba kapag siningil masasabit sila, kasi sasabihin mo yung totoo na wala talaga sa iyo yung pera at worker ka lang. Yung passport ng mga kabayan is pera na rin yun ni employer. Kung wala kang dating passport at kung may makuha kang bagong passport, it's employer's money. Kaya lang, sasabihin ng agency sa kanila yon, di ba? Napakagahaman talaga ng agency. So yun na nga, sabi nila na itong gawin mo sa bahay ng employer kasi nga sasabit din sila. Kapag may nangyaring masama doon sa'yo, sabit sila, di ba? Responsibilidad kanila. Kaya lang may mga agency na kapag na-deploy na sila, wala na silang pakialam. Kasi dapat take care of na tayo ng agency dito or Counter-Strike dito sa Middle East, Counter-Strike agency. Kaya lang yung Counter-Strike dito is budol-budol rin. Pera, mga makang pera. Kapag nagreklamo ka, walang matatawagan sa kanila, laging hindi makontak. Kapag sumasabit ka na sa loob ng bahay ng employer, mga agency natin na bingi, na bulag na mga budos. So yun na nga yung sinabi ko na nakukonti lang napupunta sa atin. Swerte na yung mga na-encounter ko na binibigyan pa sila ng allowance ng agent nila bago lumipad. Yung iba pa is nagkakautang sila sa agent nila kasi wina 1, 2, 3 sila. So bakit nga ba tayo nagmumukhang prisoner na pagdating natin dito sa bahay ni employer at kinikulong niya tayo? Syempre, kaya siguro tayo kinukulong ni employer, takot siyang tumakas tayo kasi nakagastos na siya sa atin. Akala kasi ng mga employer natin is nasa atin yung pera, yung 17,000 na yun is nasa atin. Ang buong akala nila is binulsa natin yun. Pero hindi nila alam na yung pera nila is kukunti lang ang napunta sa atin. Kumbaga is 1/8 lang ang napunta sa atin. Swertihan pa yung 1/8. Kaya nga, pagdating natin kay employer, mukha na tayong prisoner. Kinukulong na tayo, lahat na lang bawal. Bawal tumingin sa labas, bawal lumabas, bawal makipag-usap sa iba. At higit sa lahat, akala niya robot tayo kasi akala niya nabili na niya tayo, nabili na niya yung dignidad natin at pagkatao natin. At kung anong oras ay trabaho ka lang ng trabaho, nagmumukha ka ng robot. Kasi nga, pinapakanibangan nila ang perang naibayad nila sa maktab. Diba? Kabobo lang. Sino ba ang kawawa dito? Tayong mga worker. Since kailangan din naman natin ng trabaho, kailangan natin ng malaking sahod, nagtitiis na lamang tayo.
at nakikipagsapalaran dito sa Middle. So yun na nga mga kabayan, tapos na tayong talakay ng perang kinahinatnan ang perang pambili sa atin ni employer o magkano nga ba tayo nabili ni employer. Buti pa si employer, mahal ang pagbili sa atin pero tayo walang nagmamahal sa atin. So, ouch. So dumako naman tayo ngayon sa sahod nating mga OFW na nagtatrabaho sa bahay o household service worker. Magkano nga ba ang sahod nating mga syagala o mga kadama o mga household service worker, domestic helper? Kami mga domestic helper, ang sahod po namin is mahigit kumulang 20,000 ngayon. Sa panahon ngayon na dati kasi is 18 to 19K lang. Pero ngayon is mahigit kumulang 20,000 pesos or 1,500 real. Pag first timer ka o baguhan ka pa lang. Pero pag bumalik ka na sa amo mo, in case na bumalik ka nga, is magkaka-increase ka. Depende yung sa amo, depende sa agreement ninyo kung paano yung sahod mo. So yung 1,500 real na yun is makukunan pa yun ng mga panggastos namin, mga kaibigan, kabayan, kamag-anak ko sa Pinas. Is yung pera na yun is hindi mo talaga magiging savings yun. Kasi tulad ng sweldo mo sa Pinas, na-chap-chap-chap pa yun. Kasi dito sa Middle East, minsan hindi ka libre. Hindi ka libre sa personal needs mo, hindi ka libre sa internet mo. Kaya gagastos at gagastos ka pa rin. So, kung minsan pa nga may mga OFW na hindi na nagtitira sa sarili nila, di ba? Pinapadala na ng buong yung pera nila sa Pinas. Pero yung iba naman is hinahati yun at yung iba ginagamit sa panggastos. Sa akin naman is gumagastos ako sa aking personal needs at sa aking internet. So yun na mga kamag-anak ko sa Pinas, wag na kayong ipal-ipal dyan. Kung sinabi kong wala akong pera, totoong wala po akong pera kasi po hindi pa ako libre dito at gumagastos din ako dito. Kaya nga, di ba, kami mga OFW, mostly talaga ang ipon namin ay resibo. Kaya wag niyo sabihin na kami mga OFW ay yayamanin at hayahay dahil hindi totoo yun. Mag-OFW ka muna at pumunta dito sa bahay ni Baba bago mo sabihin na hayahay kami dito, bago mo sabihin na namumulot lang kami ng pera dito dahil hindi po. Nagmumukha po kami ng robot dito sa kakatrabaho para lang kumita ng pera at yun na nga po, kaliwat ka na ng trabaho natin na pinapakinabangan kami ni employer dahil sa perang ginastos niya sa amin. At kami naman is ginagrab namin yung opportunity na yun kasi nga pumunta kami dito to work kahit na yung sahod namin is 20,000 lang. Yung 20,000 na yun, akala nyo malaki yun, maliit lang yun. Kaya lang, nagagrab pa rin kami ng opportunity na makipag-sapalaran dito sa abroad o sa Middle East kasi nga yung 20,000 na yun, hindi mo yung kikitain sa Pinas. Kaya sa mga kamag-anak ko dyan, alam nyo na pag sinabi kong wala, wala talaga. Para sa ating mga OFW, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, alagaan po natin ang ating mga katawan at maging masinop tayo sa ating sahod. Maging matipid tayo nang sa ganun ay meron naman tayong ipon. Dahil hindi naman habang buhay is mag-OFW tayo, di ba? Yes! Hindi naman habang buhay nandito tayo sa Middle East. I-invest po natin ang pera natin sa tamang patutunguhan, hindi yung padala ng padala sa kamag-anak natin o sa pamilya natin. Magtipid at magtira din tayo para sa ating sarili, para sa future natin. What is your purpose kung bakit ka nag-abroad, di ba? For your future at para magkaroon ka ng pansamantalang maginhawang buhay. Pero kung sige kang padala ng padala, hindi ka magkakaroon ng maginhawang buhay in case pag uwi mo ng Pinas, ang mangyayari niyan, balik uno ka pa rin. Ang ending, mag-abroad ka pa rin. Yun ang pagkakamali natin mga OFW, na yung mga sahod natin is parang lumilipad-lipad lang. Dapat maging masino po tayo at dapat marunong tayong mag-ipon o magtabi para sa sarili natin at para sa future natin. The future natin at future ng pamilya natin. So yan lang po mga kabayan. At bago matapos ang vlog ko na to is mag-iwan muna ako doon sa mga sikat-sikat na trending ngayon. Ang kasabihan na OFW ako dahil resibo lang ang naipon ko. At OFW ako dahil puro ibag lang ang naipundar ko. So maraming salamat. Goodbye.